up, y'all? I'm CJ Lane, and y'all watching PBA Drafting TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nagawa na natin ng top 10 ng 4 na posisyon. Kaya't last but not the least ay gagawa na namin ang top 10 center. Ang pinaka-in-demand na position sa every draft. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 ay ang brick wall na si Ronan Santos. Malaking bagay si Ronan bilang backup ni Balti kung bakit naging number 1 ang Pampanga sa standings ng buong MPBL. Gamit ang kanyang outside shooting at post game ay nagkakaroon ng another inside threat ang Pampanga. Sa rank 9 ay 6'5" banger na si Jeremy Mahitnay. Hindi masyado tumaas ang stock ni Jeremy sa stint niya sa UAAP. Pero ngayon sa MPBL ay mas lumapad na ang pangangatawan niya. Kaya't mas nag-improve ang kanyang inside game na nakatulong para makapasok ang Quezon sa playoffs. Nandyan pa din ang reliable outside shooting niya na mahalaga para sa kanyang draft stock. Sa rank 8 ay ang 6'5" mid-range specialist na si Kevin Villafranca. Matagal na din naabangan sumali sa draft si Kevin. Kahit sa mga scouts na maghahanap ng big man na basic lang ang laro, pero effective, ay pwedeng kunin itong si Villafranca. Bukod sa madaling mag-fit ang style of play niya sa karamihan sa mga PBA teams dahil sa kanyang reliable perimeter jumper, ay may underrated interior defense din siya na kailangan sa PBA. Sa rank 7 ay 6'7" versatile big man na si Darwish Bederi. Halos lahat ng amateur at professional leagues maliban sa PBA ay nasalihan na ni Dar. Kaya't masasabi kong ready na siya sa draft next year sa dami ng experience na to. Kilala naman natin siya sa kanyang outside shooting at agility para sa isang big man. Pero ngayon ay nag-improve na din ang kanyang rebounding at upper body strength na pwedeng mas magpataas pa ng kanyang draft stock. Ay ang high IQ big man na si Dave Ando. Medyo hindi visible sa mga popular leagues lately si Dave. Pero alam naman natin ang efficient outside shooting na meron siya at pagiging solid pick and roll partner. Pero dahil nag-focus siya recently sa mga international 3x3 leagues, most likely ay mas lumakas na din ang kanyang strength na magpapahanda sa kanya sa pagpasok sa PBA. Sa rank 5 ay ang 6'9" big man with a soft touch na si Tsutomu Takeshi. Alam ko madami kayong magugulat bakit ang former bench warmer sa NCAA ay ganito kataas sa ranking ko. Malaking bagay dito ang makukuha niyang experience sa B-League at nagpakita din naman siya ng glimpse of potential sa MPBL gamit ang kanyang outside shooting na pwede talaga magpataas ng value ng isang 6'9" center. Possible din na ma-improve ni Tateshi ang kanyang all-around game dahil sa kanyang stint sa competitive Japan B-League. Kaya pwedeng kahit sa second round ay makuha na siya kung magtutuloy-tuloy ang kanyang improvement. Sa rank 4 ay 6'6" bruiser na si Pau Habillonar. Nag-i-struggle this season ang Letran. Pero di natin basta kalimutan lang na naging key factor si Pau sa three-peat ng night sa NCAA. Kaya't most likely ay consider pa din si Pau ng mga scouts na naghahanap ng post threat at talagang physical big man sa next draft. Sa rank 3 ay 6'6" stretch big man na si Ben Phillips. Kumpara sa iba sa list na to ay di masyado malaki ang playing time ni Ben. Yun ay dahil sa loaded big man rotation ng Lasal. Pero naipapakita ni Ben na kapag nabibigyan siya ng playing time ay nakakapagbigay siya ng impact gamit ang kanyang 3-point shooting at interior defense. Ngayon pa lang ay masasabi ko na malabong hindi siya makuha sa second round ng next draft. Sa rank 2 ay 6'10" athletic big na si CJ Lane. Kahit sa last draft na malalim last year, ay surefire first rounder na si CJ. Kahit for sure, ay di magbabago yun next draft. Kahit kulang ang exposure ng PhilAm sa Pinas, ay madami pa ding PBA teams ang willing mag-take ng race sa 6'10" behemoth. Kahit di na ako magugulat next draft kung makuha siya kahit pa sa top 3. At ang clear-cut best center natin sa class na ito ay ang all-around center na si Justin Baltazar. Halos lahat na ng amateur at professional leagues outside PBA ay dinominate na ni Balti. Bukod sa nakukuha niya mga MVPs dito, ay nagkakakampiyon din siya sa ilang mga teams niya dito. Kahit kung iisipan na ni Balti sumali na next draft,
pagiging second overall pick na siguro ang lowest na pwede mangyari sa kanya. May mga pwede pang mabago madagdag dyan sa ating list. I-update po natin ito pag malapit na ang 2024 draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.